Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published by Inquirer.net. Ito na po yung sumagot na ang uh, Solicitor General doon sa mga petisyon na isinampa sa Supreme Court, kampo ni BP Sara at kampo ni Atty. Torion na dinideclare na unconstitutional or void ab initio ang impeachment proceedings sa Kamara. Ito. Office of the Solicitor General, OSG, asks Supreme Court to dismiss challenges versus BP Sara Duterte impeachment case. The Office of the Solicitor General has asked the Supreme Court to dismiss the petition that challenged the legality of the ongoing impeachment case referred to by petitioners as mini trial against Vice President Sara Duterte at the House Committee on Justice. In an 85-page comment, opposition dated April 23, the OSG also asked the Supreme Court to deny all the injunctive relief prayed for by the petitioners. Kasi may TRO eh. So, deny lahat. Then i-dismiss. Ganon ang sagot ng OSG. Kaya lang dito, merong position ng OSG na medyo I find it disturbing. Na kung ako yung Supreme Court, ako yung maestrado, hindi ko tatanggapin ito. Ito ang sinabi. Dalayan. However, ito, the OSG argued that the impeachment process is a political question beyond the reach of judicial review. Ito, medyo alanganin ito. Yung hindi nyo pwedeng pakialaman. Parang ganun ba? The government's lead counsel maintained that the House of Representatives holds the exclusive constitutional mandate to initiate impeachment and determine the sufficiency of such complaints. Diba? Sabi ng Solicitor General, the findings of sufficiency in form and substance of subject impeachment complaints and all actions emanating therefrom involve non-justiciable issues as they are political questions in the purest sense, emphasizing that the judiciary should not pry, P-R-Y, o makialam, should not interfere into the internal workings of a co-equal branch. Nako, opinion ko lang ito matatalo na naman ang OSG nito o ang mga sinampahan ng kaso. Kasi yung una, yung last year, nagsalita ang Supreme Court, unconstitutional. Huwag niyong sabihin, kayo lang ang may say sa impeachment. No. The court. Kaya nga may Supreme Court para kung may paglabag o may ano ba ito? Yung sumusobra na ang kapangyarihan, nakikialam ang korte. Kaya natalo sila last year. Kaya ito na naman, ang petitioners sinasabi na sumusobra na ang Committee on Justice. Dapat i-evaluate lang yung na-submit na ebidensya ng complainants, hindi yung dagdagan. Fishing expedition po ito, Your Honors. Ganon. Ay sinasabi ng OSG na hindi. House of Representatives, Committee on Justice, may kapangyarihan na pwedeng dagdagan, pwedeng. Kaya the court
Supreme Court has no jurisdiction over this. Parang malala ko yung oral arguments sa budget. Diba? Nakadalawang oral arguments na. Ganon ang position pa rin ng Solicitor General na budget is purely executive function. Wala kayong, ang korte walang pakialam. Nako, sinupalpal siya ni Senior Associate Justice Lunen. Madam Solgen, in this article, meron na, in this article, very specific. Nakalagay dyan, ang korte pwedeng makialam kung mayroong excess, parang ano, na nasupalpal ang Solgen. Yes, Your Honor. Wala, opinion ko lang ito, napakahina itong Solgen natin. Okay magaling siya dahil low din ng UP. Kailang mahirap talagang depensahan ang isang kampo na may ginawa ka ng hindi maganda. Kaya naaawa ako dito sa Solgen. Ang hirap depensahan itong kanyang mga kliyente. So ako, opinion ko lang ito, hindi magtatagal. I might be wrong. Matatalo sila dito. Magdidesisyon ang Korte Suprema pabor sa mga petitioners. Yan na yung, kaya wala na naman yung excitement ko na makapanood ng bloodbath sa impeachment trial. Baka hindi na naman matuloy. Kung magdesisyon ang Korte Suprema na yes, void ab initio ang proceeding sa Committee on Justice, di wala na naman. Gusto ko sanang matapos na ang isong ito, matuldo ka na ba? Yung aabot na sa trial, total, mananalo naman si VP Sara kahit balibaliktarin mo man ang pundo. May ebidensya, wala. Impeachment is a political exercise. It's a numbers game. Sigurado nang mananalo si VP Sara sa trial niya. Kailang, paano kung magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginagawa ng Committee on Justice? Wala na naman. Next year na ulit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang ipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang ngero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan mi grasya dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So daghan among pasalamat sa tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi
Ngayon kuan grasya. Mm. Salamat mi sa Ginoo nga gihimo niya instrumento nga kanang lawasa. Mm. Mo'y mutabag sa tanang katawhan dinhi sa Mm. bukid dinhi sa So, pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa natupan? tulo na ni kabulan nga natukod din karon. Duha na kabulan. So ngano man sa duha ka bulan wala ka nakaatop. Tungod kay pagka wala gyud karon. Isod kay pangitaon ang kwarta Oo. nga Atop. abag-abag aning kuan. So salamat kaayo. Salamat po.